Yun, thank you. Wala ako naihandang um naka-audio ka. Hindi ako nagfi-feedback, Mentor Marvin. Loud Okay and naman? clear, mentor. Loud and clear. Okay, thank you. Thank you. So, hindi ako nakapaghanda ng PowerPoint presentation kasi grabe ang schedule namin ni Mentor Sharon itong past few weeks, past few days. Kanina I started my day with a meeting kay Sante, no? Ka-meeting ko sina Sir Joey, ang marketing, ang training. Wala na talaga. Record natin itong meeting, Hosana, at bibigyan ko kayo ng copy para mapaulit-ulit nyo hanggang sa ma-internalize, maintindihan, di ba? And maituro din natin dun sa ating team. Okay? So, before anything else, uh, first part natin is about updates and announcement. Mabilis lang tong first part. Teka, ayusin ko lang tong aking kodigo. Okay. So, updates and announcement. Number one, extension ng ating mga exclusive promos. Aware kayo dito, di ba? Kung naka-attend kayo ng CEO updates nitong parang makalawa ata, nag-announce si Sir Joey ng extension ng ating exclusive promos. Ano yan? Number one, pag bumili kayo ng activation packs, may additional products yung packages na kasama ninyo. Number two, pag nag-upgrade kayo ng packages, di ba nag-upgrade kayo, again may kasamang additional product. Kaya ang sarap i-market ngayon ng upgrade, ang sarap i-market ngayon ng activation packs kasi may mga additional products na kasama. So, you get your money's worth. And number two, on Monday, ladies and gentlemen, is an extra big day for Sante. Monday. Why? Sa umaga may contract signing si Kuya Kim, di ba? Pero selected distributors lang ang invited sa event na yon. Pero starting 3 o'clock, magkakaroon ng awards and recognition sa office. 4 o'clock, unveiling ng Wall of Fame. And of course, sa mga qualifiers ng ating regional travel, parang majority sa nandito ay regional travel qualifiers. 5 o'clock, orientation po. Okay, so let me announce that again. Orientation ng mga regional travel qualifiers. Kaka-excite, ano? Isang linggo na lang travel na natin. And on Monday also will be the launch of Make the Shift, Make It Sante Barley program ni Sante. Di ba? Ano tong Make the Shift, Make It Sante Barley? Tell your prospects kapag sila merong mga vitamins, food supplement sa kanilang bahay, dalhin lang nila sa Lunes. Papalitan niya ng Sante ng product natin for free. Okay? So magandang promotion to. And there's another program, yung Balik Sante program. Kung kayo may mga business partners na inactive for the past 6 months, hindi bumili ng kahit anong product, attend lang sila ng ating SEP on Monday at bibigyan sila ng libreng product ni Sante. Okay? So ang gandang ano nito, ang gandang pang follow up nito. 'Di ba? Ang gandang pang follow up. Attend sila ng SEP. Hopefully, ma-open mind sila na gawin yung negosyo, makita nila yung business at a different angle this time and maging active sila, okay? And finally, at 7 o'clock will be a special Sunday Edge presentation. Bakit special to? Unang-una ako speaker. Di ba? Ewan ko kung agree kayo na special ito, pero minsan lang ako mag-speaker ng SEP sa office parang after so many years. Ngayon lang uli ako mag-SEP. And I will be launching the new presentation ng office. Okay, so invite kayo ng prospects ninyo. Starting tomorrow, mag-invite kayo ng prospects ninyo para po sa ating SEP on Monday. Alas 7 ng gabi yan, pero definitely pagdating ng alas 7, ubos na ang upuan. Kaya I advise na punta kayo ng office ng mas maaga. Okay, dun sa mga nakabili na ng ating So Rich Tools, yung ating Secret of the Rich Tools, meron tayong workshop sa April 18.
sa head office, yung oras ay to be announced. Hinihintay ko yung official announcement ng office, but it will be on April 18. Okay? And of course, another announcement, available na yung Sige, ating secret of the rich na tools. Oo. Oo, available na siya. Tama Oo. ka. Minagan mo na ni ay ading ay manang. Yeah, oo, tama Hazel. Okay. Bentahan mo na si Manang ng ating So Rich Tools. Okay. So, oops. Um, teka lang Nawawala kasi kayo dito sa aking screen Okay, so meron na lang akong iilang kopya dito Ilan na lang ang copies natin? Konti na lang. Less than 30s? Kasi 50, pero Ala- sinigay na to sa team. Okay. Basta meron na lang akong 50 copies, 50 sets. Bakit? Kasi kinuha na ni Sante yung lahat ng tools natin. Papadala Kinuha ko na, papadala sa provinces. Pero on Monday, pwede kayong bumili sa office kasi sa Monday pa lang ilo-launch ito. Pero sabi nga ni Sir Joe, ubos kagad kasi ilang copies lang yung na-deliver ko sa office Parang 300 copies lang. Syempre, dadalhin pa sa probinsya. Pero ang ginawa ni Mentor Sharon, nag-secure na siya ng 50 copies for the team. So siguro ang gawin natin is order na lang kayo kay Mentor Sharon sa Monday. Tama ba? Hindi, ubusin nyo muna yung sa office. Matagal pa kasi kamo. Ubusin nyo muna yung sa... Oo, pag kayo ay bibili, bili na kayo sa office ng tools. Alam ko, ilalagay nila sa system So, pwede kayo umorder sa system. And then, pag naubos yung sa office, order kayo kay Mentor Sharon. Meron pa akong 50. Sinecure namin. Bakit? Kasi hindi pa alam kailan lalabas yung second batch. So, imagine ninyo, ginawa natin ito for the team, pero mauunahan tayo. Di ba? Nakakalungkot naman yun. Di ba? So, okay. And then, onboarding tools. Pag-usapan natin yung onboarding tools. Alam niyo naman, di ba, na meron tayong onboarding tools sa team. Pero Sante will be adapting our onboarding tools. So may collaboration between Sante Elevate and EF1. Kaya lang, it will take some time bago nila mailabas. Kaya humingi na ako ng permission kay Sir Paul kanina. Sir, baka po pwedeng gamitin na lang muna namin yung onboarding tools na meron kami habang hinihintay namin yung sa Sante Elevate. And good news naman, nakakuha ko ng go signal sa kanya. So later on, we're gonna talk about our onboarding tools. Honestly, mga kaibigan, I want you to realize this. With our So Rich tools and with our onboarding tools, tatakbo na talaga, lilipad na talaga yung negosyo ninyo. Kailangan na lang i-execute. Alam nyo, sa tuwing dinidiscuss ko yung secret of the rich na tools, sabi ko, walang dahilan para hindi mag-present yung yung distributor 'Di ba? Walang dahilan para hindi mag-present yung distributor. And kung tamang tao yung kausap ninyo, walang dahilan para hindi sumali 'Di ba? Of course, not everyone will join because not everyone is looking for our business opportunity. But at least those who are looking for our business opportunity, when they will see our secret of the rich, most likely they will say yes to our opportunity. Okay? So, and then, alam ko nag-announce ako ng Zoom orientation, ng Sante Edge orientation o yung ating new distributors orientation. Dapat ito ay April 24. Kaya lang, kakauwi lang pala namin ito galing ng regional travel. Okay, so minove ko na lang siya ng May 1. It's Labor Day, so walang pasok. Let's have a new distributors orientation via Zoom. Okay, so para kanino to? Para sa mga new distributors ninyo at para na rin sa buong team ninyo. No, I suggest you attend the distributors orientation kasi it is not like the SEO of the office. It is not like the new distributors orientation of the office. It is patterned to our system. Kaya mas maganda maka-attend kayo ng May 1 via Zoom alas 7 ng gabi. Okay? So I hope leaders nakuha ninyo yung ating mga announcement.
Now, let's go to our part 2. This is our alignment session. Ano ba tong alignment session? Well, um, gagawin natin ito once. Alignment session is a special Zoom session with the gold, platinum, diamond, with Mentor June Atlas and Mentor Sharon Atlas. So, we're gonna do this once a month. No? Sa ngayon, sinama natin ang mga executive directors kasi may i-discuss ako mamaya na kailangan marinig ng EDs. Okay? Pero let's see kung next session natin, we will still be including the executive directors. Hingin ko yung feedback ng mga mentors. Okay? So, when you say Atlas, di ba? Hindi lang yan apelyido ko. Atlas is our term for our alignment session. Di ba? It's short for Advanced Team Leadership Alignment Session. Yan yung Atlas. Again, once a month session ng mga gold, platinum, diamond with me and with Mentor Sharon. Anong ating goal? Alignment. Alignment. Ibig sabihin ng alignment, when everyone is thinking the same way, moving in the same direction, and doing the same things. Ang ibig sabihin yan, alignment. In short, iisa tayo. We are one. Diba? Mentor John, ba't kailangan natin mag-align? Let me give you at least 2 reasons bakit importante ang alignment. Number 1, duplication. Alam natin yan. Kung iba-iba tayo ng iniisip, iba-iba tayo ng appreciation about our business, iba-iba tayo ng understanding about our business, iba-iba rin ang ating message. Kung iba-iba tayo ng ginagawa, iba-iba rin ng outcome. So hindi duplication ang ginagawa natin, 'di ba? Confusion 'yun. Confusion. Ang business natin, ang MLM, is about duplication. 'Di ba? Ang MLM thrives in duplication. Ang MLM grows in duplication. At ang unang purpose ng alignment is duplication. And of course, another purpose ng alignment ay growth. We want to grow. 'Di ba? We want to expand. You want to grow your numbers? Align. You want to grow the numbers of the leaders? Align. You want to grow your production, your volume? Align. You want to expand in Luzon, Visayas, Mindanao? Align. 'Di ba? Kailangan ng alignment. So this is our objective. Now, may nakikita akong at least 5 areas. 5 areas na kailangan iisa tayo. Okay? Iisa tayo. Number 1, motibo. Motive. Okay? Motive. Marami sa inyo narinig na ito sa akin. 1 motive. Bakit importante na iisa tayo ng motibo? Because our commitment is only as strong as our motive. So ang question is, bakit ka nasa Santay? Why are you doing Santay Edge? Why are you in our industry? Kung ano yung motibo mo, ganun lang din kalalim o kababaw ang commitment mo. Ha? Halimbawa, if you are here for your dream life, iba yung commitment mo versus doon sa nandito lang kasi gusto lang ng extra income. Iba yung commitment ng gusto ng financial freedom sa gusto lang ng financial security. Now, bakit importante na iisa tayo ng motibo? Para iisa rin tayo ng commitment. Di ba mentors kayo? Di ba gusto ninyo, kung nahataw kayo, nahataw din yung nasa baba? Kung nagko-commit kayo sa training, nagko-commit kayo sa activities, nagko-commit kayo sa mga events, gusto nyo nagko-commit din yung mga business partners niyo. Pero ang primary reasons kung bakit hindi nagko-commit ang marami nating business partners is because of their motive. Bakit ka naman ako aaten ng alignment session ni Mentor June? Di ba? Kung nandito lang naman ako para maka-discount ng product. Ba't ako bibili ng Secret of the Rich na tools? Nandito lang naman ako para mag-retail. O hindi naman ako nandito para i-promote ang negosyo. Are you following me? Di ba? So kailangan iisa tayo ng motibo if we want to achieve yung oneness, yung alignment. If we want duplication, if we want growth, dapat
Una, iisa tayo ng motibo. Pangalawang area na dapat align tayo, mindset. Mindset. Di ba? Ano ang ating income mindset? Ito yung dinidiscuss ko sa mga leaders si Sante in the past few days. Yung income mindset kasi I'm introducing to them the secrets of the rich. Pero marami hindi na-appreciate yung message ng Secret of the Rich. Hindi nakikita yung importance ng Secret of the Rich. It's because magkakaiba ng income mindset. Okay. Elaborate ko pa. Tayong mga Filipino, di ba, we grew up na ang turo sa atin ng mga magulang natin, mag-aral kang maigi, Jerry, para pag nakagraduate ka, makakuha ka ng magandang trabaho. So ano yung income mindset ni Jerry? Ano yung income mindset ng maraming Filipino? Para kumita ng pera, para magka-income, kailangan magtrabaho. Yung iba naman, dahil na-mindset nga tayo na kumita sa personal effort, magnegosyo man, pero more of personal selling lang ang ginagawa. Pero sino ang nagtatrive sa networking? Ang nagtatrive sa networking, yung ang mindset, kailangan kong kumita sa effort ng ibang tao. Kailangan kong mag-leverage. Yun yung nakaka-embrace ng networking. Yung ganun ang mindset. So, iisa tayo ng mindset is yung income mindset. What else? Yung mindset natin pagdating sa MLM, pagdating sa Sante. Do you consider this as your business or your upline's business? Kasi kung ang mindset mo is negosyo ko to, you will be the one investing sa negosyo mo. Di ba? Pero kung panay si upline ang nag-i-invest sa negosyo, pati sa negosyo mo, meaning to say, ang mindset mo ay business to ni upline. Are you following me? So we have to be one in mindset. Number 3, we have to be one in mastery. Mastery. When we say mastery, it's our knowledge of our business. It's our knowledge of our products. It's our knowledge of our industry. Diba? And of course, it's our skills. How skillful are you and how skillful is your team? Hindi po pwedeng si Michael Jordan ka nga, pero ang kasama mo naman sa team, mga bench warmer o yung mga bangko. Tingin mo ba, Mentor Fred, mananalo ang Chicago Bulls ng championship? Kung si Michael Jordan lang ang mahusay, ang skillful, the rest, panay mga bangko, mahihirapan yun. Diba? So ang gusto ni Mentor Fred, yung grupo niya, skillful din. Kung siya skillful, tsaka si Mentor Alma, dapat yung mga downline siya skillful din. And dapat saan tayo skillful? At least sa mga basic skills ng network building. Halimbawa, precision prospecting. What else? Yung qualifying process ng Secrets of the Rich, dapat alam mo paano yan. Paano ang tools i-execute? Home presentation. Onboarding ng mga new members. Di ba? At saka yung coaching day, dapat kaya nating gawin yan. These are basic skills na dapat meron tayo. Again, saan tayo dapat align? Mastery. Pang-apat, dapat iisa rin tayo ng map na ginagamit. No? When you say map, saan ka papunta? Anong sinasabi ng mapa mo? Saan ka papunta? Are you heading for a short-term income? Or are you heading for a long-term residual income? Honestly, for a time, ang buong community ni Sante may iba't ibang strategy, di ba? And I respect each strategy of every team. Kasi may mga na-achieve naman yung mga strategy ng bawat team eh. Pero dapat tayo, at least sa atin, di ba, sa League of Champions, iisa tayo ng strategy. Why? Para iisa ang pupuntahan natin. And this I can promise you. Ang strategy, ang map na pinipresent ko sa inyo, ang aim nito, ang goal nito, hindi short-term income, kundi long-term residual income. Hindi lang siya short-term income, hindi nga lang siya long-term income eh.
Ang gusto natin, long-term passive residual income. Sa akin nyo lang maririnig yan. Sa LOC lang natin ginagamit yan, yung passive residual income. And we know how to do that. We know how to get that. You just have to trust our map. Ano yung mapa natin, Mentor June? Yan yung accelerate program natin. Anong importance ng ating accelerate program sa ating goal? Of course, like a map, gaya ng isang mapa, it will keep you from being lost. Gaya ng isang manual, it will keep you from trial and error. It will save your time. And it will give you the result that lasts. Again, long-term passive residual. Diba? Um, hindi siya short-term lang. We want a long-term passive residual. Imagine nyo to, kung ang ating strategy ay nakadepende sa mga incentives ni Sante. Eh di every year, magbabago ka ng strategy kasi every year nagbabago incentive eh. Di ba? Pero kung ang ating strategy, ang ating map, nakadepende doon sa compensation plan ni Sante and how it can give you a long-term passive residual income, eh di kahit panahon man ng crisis, kahit di ba, kahit alam niyo, magbago man ng promo, still may income tayo. And lastly, we want to be aligned sa ating method, sa ating pamamaraan. Kung ang gusto nating puntahan Baguio, di ba? May mapa ka na kung paano pumuntang Baguio. Magtitiplex ka. Pero ang question is, anong paraan mo para pumuntang Baguio? Anong paraan mo para dumaan ng Tiplex? Maglalakad ka ba? Magbibisikleta ka ba? Magmumotor ka ba? O magsasasakyan ka? Yan yung method. Okay? At ang method natin is our EF1 system. Right. Okay? So again, we have to be aligned in motive, in mindset, in mastery, in map, in method. I call this Formula 1. Familiar kayo sa Formula 1, di ba? Ang Formula 1, ito yung type of racing cars. Formula 1. Pag sinabing Formula 1, mabilis. Okay? At ito yung Formula 1 natin. One motive, plus one mindset, plus one mastery, plus one map, plus one method equals Formula 1, equals speed. Pag iisa tayo, pag align tayo, mabilis tayo. Kaya ano yung importance ng alignment na binanggit ko kanina? Duplication, growth, at pangatlo, speed. Mabilis. Okay? So that's my introduction for our alignment session. Ano ang alignment session? Bakit natin ginagawa ito? Saan tayo dapat align? Yun yung diniscuss ko. Pag nawala ka, don't you worry, magbibigay ako ng recording. Okay? Magbibigay ako ng recording. Now, let's go to my next topic, alignment in mastery. Okay? So ito yung gagawin natin tuwing may session tayo. Magdidiscuss ako ng patungkol dito sa 5M na to. Pipili ako ng topic mula dito sa 5M na to. And for tonight, naisip ko, I have to teach our leaders, the leaders of the League of Champions, on the skills. On the skills, we have to be master. We have to master the skills of sponsoring and sustaining. So, ito yung dalawang pag-uusapan natin sa gabing ito. Dapat align tayo dito. Dapat kung marunong ako, kung marunong si Mentor Sharon, kung marunong si Mentor Jerry, si Mentor Fred at Mentor Alma, si Mentor Jose. Di ba sino pa yung nakikita ko sa screen ko? Si Mentor Marvin. Kung marunong ang inyong mga mentors, dapat tayo marunong din. At kung marunong kayo ng mga executive directors, mga gold, platinum, and diamond, dapat down the line, maituro at least yung builders, yung identified builders nyo sa team. Kasi I know, alam naman natin may mga users lang talaga, may mga retailers lang talaga.
But at least the builders, they need to know proper sponsoring skills and proper sustaining skills. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. So let's talk about the first skill na necessary sa sponsoring, sa recruitment. Paano ba maka-recruit? Di ba? May 5 skills na dapat praktisado tayo. Ang gagawin ko ngayon, overview. Bakit? Kasi masyadong marami itong topic na to. Ang plano ko sana natin tuwing alignment, 1 topic lang, 2 topic lang, then mag-e-elaborate tayo. Kaya lang, alam nyo, ang nakikita namin ni Mentor Sharon, the need for urgency. Kailangan urgent tayo ngayon. Bakit? Number 1, we have a new plan, which is powerful. All we need to do is to adjust. We are in time of crisis. At ano ang meron tuwing may crisis? Ano ang mindset ng mga mayayaman, ng mga successful tuwing may crisis? May opportunity rin. And good thing about Sante, during pandemic, meron tayong produkto na swak sa pandemic. At during ngayong crisis, nagtataasan ng langis, nagtataasan ng bilihin, ang pamasahe. Meron pa rin tayong mai-offer sa tao, the income opportunity. So may opportunity sa panahon ngayon, kailangan lang makapag-adjust tayo. Di ba yung nasabi ni Mentor Sharon nung nakaraan? During pandemic, natakot tayo. Pero nakapag-adjust tayo. At nung nakapag-adjust tayo, breakthrough happens. Kami po ni Mentor Sharon, pinakamalaking check namin sa Sante happened during pandemic. Ewan ko kung naulit na yun eh. Di ba? Pero one of our biggest check, naulit din ata na yun. Pero one of our biggest check during pandemic, pinakamaraming incentive na nakuha namin during pandemic. Anong nangyari? Nag-adjust. At hindi ko alam kung na-appreciate ng team kung gaano tayo kabilis mag-adjust. Ang bilis nating mag-adjust. Di ba? Sana na, alam nyo, at least the leaders of LOC, nakikita nyo yan. Para ma-appreciate ninyo at ma-take advantage ninyo. Tingnan nyo during pandemic, ang LOC ang may pinakamaraming online activities. Naglabas nga tayo ang kauna-unahang naglabas sa mga promotional videos ng mga online events. Tayo lang ata ang nagkaroon ng sales rally na online. Nagkaroon tayo ng masterclass, ng Zoom class. And we were so creative in our online events. Naalala ko, nagkaroon ng interview si Ian Pagkanlungan sa mga global elite ng Sante. Global elite pa kami dati, hindi pa kami Hall of Fame. Tinanong niya kami, ano yung mga adjustment na ginawa ninyo? Nung inisa-isa ko na yung mga activities natin, kahit ako nagulat, sabi ko, ang dami na pala namin na-produce. Di ba? Nagkaroon tayo ng Coffee Connect, nagkaroon tayo ng yung nagkaroon tayo ng mga mini drama na online, yung mga testimonials. Ang dami nating activities. Tayo ang nagpauna sa messenger marketing. Di ba, naalala nyo ba yon? Ika-copy nyo lang, di ba, may i-click lang kayong link. Tapos, magiging automated na yung inyong Facebook page. Tayo ang kaunahan nun. Naglabas tayo ng automated prospecting tools. And naniniwala ako, malaking contribution kung bakit marami sa inyo naka-breakthrough ng pandemic. Nung magpapalit ang ating, yung magta-transition si Sante, di ba, sa Sante Next AI, pansinin nyo, tayo kagad ang naglabas ng mga tools. How to promote the Sante Next AI. Di ba, nagkaroon tayo ng mga one-pager on how to discuss Sante Next AI. Nagkaroon tayo ng virtual roadshow. Nagkaroon tayo ng how to win with Sante Next AI. Oh. And naniniwala rin ako
Malaki ang contribution nun kung bakit ang dami sa inyo nag-upgrade. At ngayon, pagdating ng Sante Edge at sa panahon ng krisis, ang tuloy ng transition natin, oh. Di ba? Nagsabi kayo sa akin ng mga sitwasyon ninyo. Marami sa inyo, hindi pa ready yung team para sa bagong compensation plan. Anong ginawa natin? Nag-produce tayo ng mga tools. Andiyan na agad yung tools natin at mamaya ipipresent ko sa inyo yung onboarding tools. Bakit ang bilis nating mag-adjust? Kasi naniniwala kami ni Mentor Sharon, naniniwala kami nila Mentor Jerry, nila Mentor Marvin, nila Mentor Jose, ng inyong mga Sante elites. Pag mabilis ang adjustment, breakthrough can happen. Whether it's the time of pandemic, it's the time of crisis, or whether a transition happened, if you adjust, breakthrough will happen. Okay? So, yun. Ang kailangan natin makapag-adjust. Down the line, dapat makapag-adjust. Okay? So, yun ang reason kung bakit for tonight, I'll be giving you some skills that you need to be adapted to, that you need to adapt, that you need to have. Hindi lang ikaw, pati down the line. So that breakthrough can happen. Okay? So, pero sa mga susunod na alignment session natin, we will go into details. Ngayon, I'll give you overview. Mabilis lang to. Pero kailangan kong gawin to because again, there's an urgency. Kailangan makapag-adjust urgently. Okay? Number one, let's talk about sponsoring skills muna tayo. Number one, let's talk about precision prospecting. May tinatawag na random prospecting. Ano yung random prospecting? Kahit anong message sa kahit anong prospect. O kaya iisang message sa lahat ng prospect. Random prospecting. Ang kailangan natin ngayon sa bagong compensation plan ni Sante, precision prospecting. Ano yung sabihin ng precision prospecting? Precise ka. Eksakto. Bullseye. Yun ang kailangan natin. Sakto. Eksakto. Nasa tono. Hindi sintonado. Dapat precise. Precision prospecting. Okay? Tandaan natin, may dalawang produkto si Sante. Wellness products. Yan yung ating mga physical product. Barley-based product. At income opportunity. Yan yung dalawang ino-offer natin sa mga tao. Wellness product and income opportunity. Ang question is, paano ka nagpo-prospecting ngayon? Baka ang inaalok mo lang, wellness product. Oo, di ba? Mahihirapan ka talagang i-promote. Mahihirapan ka talaga makakuha ng builders. Kasi ang pinopromote mo is about wellness product lang. Pansinin nyo to ha. Ito nangyayari. Marami tayong nakukuha users and retailers. Anong mali sa ating prospecting? Anong mali? Lahat dinadala natin sa health lane. Daan ng kalusugan. Di ba? Ang pinopromote lang natin, wellness product. Kasi ang paniwala natin, if the product is good, the business will follow. That is true. Pero that is not a strategy. Totoo yun. Pero hindi yun strategiya. Nakuha nyo? Ang isang produktong maganda, maniwala kayo may negosyong susunod dyan. Pero hindi sinabi na mapa yun. Hindi sinabi na method yun. Hindi sinabi na step 1 yun, maging user ka muna. Tapos step 2, maging retailer ka. Then step 3, maging business builder ka. Hindi ganon, hindi sinabing ganon. Di ba? Okay. Now, so, ito nangyayari sa atin. Ito nangyayari sa atin. Yung mga users natin, nagandahan sa produkto,
na-convert natin into business. Pero magtataka ka, mentor, na-convert ko nga into business, pero bakit ang ginagawa niya? Bakit panay retailing lang? Hindi siya makabuild ng grupo. Kasi nga, yung income mindset ng tao is to earn from personal effort. Kasi lumaki tayong ganun eh. Mag-aral ka maigi para pag nakagraduate ka, makakuha ka ng magandang trabaho. So you alone will work for money. Either you be employed or you be self-employed. Pero ang income mindset ng mayayaman, iba. Ang income mindset ng mayayaman, kailangan kumita ako sa effort ng ibang tao. Nakuha ninyo? So, yan ang sitwasyon natin ngayon. Ang dami nating user na nung nag-business hanggang retailing lang. Kokonte yung nagbi-build. Gusto nating mabago yan. And the first step that we need to do is precision prospecting. May dalawang lanes o may dalawa tayong product, the wellness product and the income opportunity product. So dapat sa simula pa lang yung market mo, kung ito yung market mo, dapat dyan na-sort mo na, nasi-segregate mo na. Sino yung para sa wellness product ko at sino yung para sa income opportunity product ko? How we do that? How we do precision prospecting? Simple question lang. Ito lang ang kailangan mong practicein at kailangan mo ituro down the line. Ano yung question? Sa panahon ngayon, anong mas interesting sa'yo? I-improve ang kalusugan mo o i-improve ang income mo? Uy, Hazel, sa panahon ngayon ng krisis, ang taas ng bilihin, ang taas ng pamasahe, anong priority mo? Anong mas interesting sa'yo? I-improve ang kalusugan mo o i-improve ang income mo? Doon pa lang nasa-segregate na. Pag ang sinabi ni Hazel, alam mo, gusto ko mang i-improve ang income ko, kaya lang may sakit ako eh. Kaya ang priority ko muna, i-improve ang health ko. So alam mo na kung anong i-offer kay Hazel, ang interest niya, health. So, doon siya sa health lane, sa daan ng kalusugan. At ano ang meron sa daan ng kalusugan? Yung ating wellness product. Pero sabi ni Raymart, alam mo, June, priority ko ngayon, i-improve ang income ko eh. Kasi alam mo naman ako, minimum wage earner lang ako. Hindi nataas ang sahod ko, pero ang taas ng bilihin. So alam mo na, si Raymart, ang interest niya, income. Saan mo siya dadalhin? Sa income lane. Daan ng pagyaman. Okay? At ano ang meron sa income lane? Yung ating business opportunity. Okay? So, pag sinabi ni Hazel na product, sinabi ni Raymart income, ano yung susunod mong sasabihin? Follow through with this statement. Alam mo, Hazel, I have something that can help improve your health. Alam mo, Hazel, meron akong ma-share sa iyo eh, na po pwedeng makatulong mag-improve ang health mo. Okay? And then, invite Hazel sa home presentation mo ng tungkol sa produkto or bigyan mo siya ng ating promotional packet plus. Eto, Hazel, bigyan kita ng sample products ko. Gamitin mo yan, timplahin mo sa isang basong tubig, and then may brochure, basahin mo, malalaman mo kung ano yung product na yan at kung bakit maganda yan. Tapos mag-usap tayo bukas. Okay? Kay Raymart naman, sabi ni Raymart, income ang kanyang priority. Raymart, I may have something that could help you improve your income. Diba? Raymart, alam mo, naiintindihan kita sa panahon ngayon ng mataas ang bilihin, di ba? Hindi tumataas ang sahod mo. I may have something that could help you improve your income. And then, bigyan mo siya ng ating prompt card. Alam niyo naman yung ating prompt card, di ba? Meron tayong Secrets of the Rich prompt card at meron tayong Discover Your Edge prompt card. Okay? I hope alam niyo na yun. Yung ating prompt card, di ba? Okay? Saglit lang saglit lang. Diba? Okay. So ito yung ating prompt card, Ating prompt card, di ba? Kaya siya tinawag na prompt card
Kasi may code siya na nagpa-prompt para panoorin yung ating Secrets of the Rich na video. Okay? So, that's our precision prospecting. Sabi ni Mentor Sharon, don't forget to bring this sa ating regional travel. Bakit? Marami kayong magiging prospect sa barko. Okay. Now, pangalawang sponsoring skill na kailangan nating matutunan yung ating Secrets of the Rich tools. Diba? Secrets of the Rich tools. Again, continuation to ng precision prospecting. You use our prompt card for precision prospecting. Okay? You use this for precision prospecting. Kinuwento ko na kanina paano gamitin. Halimbawa, napanood ni Mentor Fred yung video ko. Anong pwedeng gawin teka, bukas tayo ng isa. See, this is the prompt card, di ba? Binigyan ko si Mentor Fred, binasa niya yung nasa likod, then nakita niya may QR code. Anong gagawin niya? I-scan niya. Pag in-scan niya, ang next stage, papanoorin niya yung ating Secrets of the Rich na video. What can happen? What happens habang pinapanood niya yung Secrets of the Rich na video? Number one, nagkakaroon siya ng aha moment. Nare-realize siya, oo nga, no, ito pala yung reason kung bakit ako gipit. Kahit anong sipag ko, wala pa rin nangyayari. It's because I am earning from my personal effort. Ang kailangan pala, kumita ako sa effort ng ibang tao. So, nagkakaroon ng reframing ng income. Dati, ang income mindset ni Fred, kumita sa pagtatrabaho. Ngayon, ang income mindset niya na kumita sa effort ng ibang tao. So, nagkaroon siya ng aha moment, nagkaroon ng reframing ng income, and then, pre-frame ang MLM o ang networking. Kasi pag pinresent mo na sa kanya si Santay, hindi niya makikita to as networking. Nakikita niya to as solution sa Secrets of the Rich. Okay? Now, what happens? Either tumawag siya sa iyo para mag-schedule ng presentation. Kung di siya tumawag, ikaw ang tumawag. Paano mo siya i-invite sa presentation? Simple lang sasabihin mo, Fred, napanood mo ba yung video? Sabi ni Fred, oo. Fred, do they make sense to you? Tingin mo ba may sense yung 3 Secrets of the Rich? Fred, kung sa tingin mo may sense sila, then this might be for you. If you think this makes sense, then this might be for you. Pero there's only one way to find out. Invite kita for a coffee. Let's undergo our discovery session. Okay? Tapos mag-undergo kayo ng discovery session. Ano yung discovery session? Ito siya, yung ating booklet, di ba? Ano nangyayari sa discovery session? Number one, nare-realize ng tao yung what's in it for me. And then number two, nare-realize ng prospect na kaya niya pala itong Santay Edge. Bakit importante itong dalawang realization na to? Because these are the motivation for our prospects to join, to consider Santay Edge. Dalawa lang ang source ng motivation ng tao. Why? And kaya ko ba ito? Belief. Dalawa lang ang motivation ng distributor. Dalawa lang din ang motivation ng prospect. Why? And belief. Yun ang pinapakita natin dito. John, paano ba gamitin yan? Ang dali lang, di ba? REE. Babasahin mo lang to. Kasi pinili ko na yung mga importanteng salita. Babasahin mo na lang. REE, read. And then E, emphasis. Yung mga importanteng word and statement, underline or encircle. And then expound only if necessary. Kung sa tingin mo, kailangan mo pang sundutan ng adlib, di sundutan mo ng adlib. Huwag kayong mag-alala, you will learn how to present this by scanning the QR code. Pag in-scan mo yan,
may tutorial video ako kung paano gawin ito. Okay? So, pag na-realize ng prospect mo na, uy, may mapapala pala ako dito at kaya ko. Anong gagawin niya? It's either he starts the business na or explore further. Pag sinabing explore further, then you're going to present our compensation plan. Kaya pansinin nyo ha, nasosort na kagad yung prospect. Paano yung ayaw? Dito pa lang ayaw na. Then no need to present a compensation plan. No need to invite him sa ating SEP. No need to invite him sa ating Zoom presentation or sa SEP sa office. At hindi mo na rin kailangan i-one-on-one ng comp plan. So ano nangyayari? Nakaka-save ka ng time, nakaka-save ka ng effort. Anong gagawin mo doon sa nag-no? Hingan mo ng referral. Diba? Pero let's focus doon sa makaka-realize na, uy, kailangan ko pala yan at saka kaya ko pala yan. Mag-undergo, anong gagawin mo? Invite mo siya sa SEP presentation either sa head office or kung meron kayo via Zoom or table presentation with the upline or ikaw na lang. Mentor, kaya ko ba yan? Dapat kaya mo kasi we have our tools, yung ating compensation plan booklet. At kagaya nito, ang gagawin mo lang din sa ating comp plan ay read, emphasize, and expound. Andito na yon. Panoorin mo yung tutorial video sa likod. Ba't ba ganito? Nawawala ko. Panoorin mo yung tutorial video sa likod. Yan, may QR code. Para malaman mo paano gamitin. After the presentation, magko-closing ka na. Anong goal natin sa closing? Tulungan silang mag-decide anong package ang kukuhanin. How do we do that? Meron tayong closing video. Yan o. Scan nyo lang yung QR code. Yan, scan that. Just scan the QR code here. You're gonna watch the video, yung, ang tawag natin dito, bucket video. Hindi bakit ha, bucket. Timba. Okay, bakit? Kasi ine-explain ng video na to na ang mga packages ni Sante para siyang timba. Pag kumuha ka ng maliit na package, may maliit kang timba at kapag kumuha ka ng malaking package, may malaki kang timba. Pag maliit ang package mo, pag maliit ang timba mo, madaling mag-overflow. Diba? Madaling mag-overflow. Madali mong ma-hit yung ceiling. Yung overflow o yung natatapon na tubig, pera yan, income yan. Na sana napupunta sa savings ng pamilya mo, napupunta sa dream travel mo, napupunta sa educational fund ng mga anak mo, pero dahil maliit ang timba mo, natapon lang. Yung malaking bucket naman, matagal mag-overflow at malaki ang capacity niya. So same thing. Yung package na malaki, malaki ang earning capacity. This time, mas marami ang natitira para sa pamilya. Para sa pangarap. Okay? So yun ang laman ng video. And then, pag napanood niya na yung video, papaliwanag mo ngayon yung differences ng mga package. Yan. Andito rin yan sa booklet, oh. Yan, differences ng package. Okay. Yan, yan. Paano ipaliwanag yan? Ganito lang, kasimple. Dapat masundan niyo yung logic, di ba? Masundan niyo yung structure. After niyo panoorin ng video, ito lang ang sasabihin mo. Ano pong sabi ng video? Ang mga packages daw ni Sante, parang timba, may maliit, may malaki. Yung maliit, maliit lang ang capacity, kaya madaling mag-overflow. Pero yung malaking timba, malaki ang capacity, kaya mas maraming natitira. Kaya, tingnan nyo kung paano ko siya gamitin ha. Sa maliit na timba, ginamit ko yung salitang overflow. Sa malaking timba, ginamit ko yung salitang natitira. May psychological effect yun. Hindi ko ginamit ang overflow sa malaking timba. Hindi ko sinabi na matagal mag-overflow ang malaking timba. Ang sinabi ko, mas maraming natitira sa malaking timba. Okay? So, pagkatapos mong sabihin yon, ito naman sasabihin mo, logic will tell you to get the biggest package. Bakit? Syempre, mas maraming matitira eh. Yun nga lang,
Pag nag-decide ang tao, hindi siya nagbe-base sa logic. Nagbe-base siya kung ano yung nagda-drive. Nagbe-base siya sa kanyang emotion. Ang isang emotion, fear. Paano kung walang mangyari sa akin? Paano kung di ko kayanin to? Paano kung di ako makabenta? Pero alam nyo, merong isang driver, decision driver, na gaya ng logic will tell you to get the biggest package. Ano yan? Yung faith. Faith will tell you, tutulungan ka ng Diyos. Kaya mo yan. Kaya yan ng sistema. Now, lahat ng successful na negosyante, they started with faith. Lahat ng successful na Sante distributor, nagsimula ng may faith. So, ang question is, kung magsisimula ka ngayon, paiiralin mo ang takot mo, anong package ang pipiliin mo? Then let him choose a package based on fear. Pero kung ang pagbabasihan mo ay faith, anong package naman ang pipiliin mo? Then let him choose the package. Then yung dalawa lang ang i-compare mo. Kung starter pack ang pinili niya at saka global pack, i-compare mo kung saan nangyayari yung overflow. Unang overflow na nangyayari sa maximum income per week. Tingnan mo, Dayan, no? Pag naka-starter ka, ang maximum income lang yan $200 per week. Samantalang pag nag-global pa ka, ang maximum income niyan is $4,000 per week. Magkano, Dayan, ang overflow? 3,800, Dayan. Na-imagine mo ba yon? Natatapunan ka ng $3,800 every week. 3,800 na sana para sa savings ng pamilya mo. 3,800 na para sana sa dream travel mo. Para sana sa educational fund ng anak mo. Para sana sa dream house mo. Pero dahil maliit ang package, natatapon lang. Pangalawang the second area where overflows happen is sa fast start bonus. Then i-compare mo. Pag naka-starter pa ka, nakakuha ka ng global pack, magkano ang fast start bonus mo? And then ikumpara mo siya sa fast start bonus ng global pack. Okay? And then sabihin mo, hindi siya nagtatapos ng overflow. Nag-overflow din sa maximum CV earned at saka sa leadership bonus. Okay? And then, at the end, let him choose the package. Okay, ganun lang. Ganun lang kasimple yung ating Secrets of the Rich. Di ba? How do you follow up? Invite mo sa next event. Ganun tayo mag-follow up. You just invite. You just keep on inviting to the next event. To the next event. Okay, now, let's go to the third sponsoring. Ito yung home presentation. Again, sabi sa Precision Prospecting, tanungin mo interest ng market mo, ng prospect mo, health or income. Pag sinabing income, meron ka na kagad tools para sa kanya, yung ating prompt card. Paano naman pag sinabing health? Dalawa option mo dyan. First is yung ating promotional packet plus. Magbebenta ang office ng promotional packet plus. Diba? Pang sample product mo. Okay? Pangalawa, invite mo sa home presentation. Now, etong sinasuggest ko, okay lang ba magtanggal ako ng jacket? Kasi nagtitipid si Mentor Sharon, pinatay yung aircon ng init. Hindi naman. Okay. So, home presentation. Etong gusto nating mangyari, guys. Gusto natin, bawat isa sa atin, pati mga bagong sali, kayang mag-home presentation nang wala ka. So, anong gagawin natin? Sa home presentation, magtuturo lang tayo ng simpleng formula. Walang compensation plan presentation kasi ang komplikado sa home presentation, complan. Diba? Kaya ayaw mag-home party nung iba kasi hindi pa kayang i-discuss ang business. Pero hindi mo naman kailangan mag-complan sa home presentation dahil ang mga nandun, ang interest nila health. So anong gagawin natin? Magtuturo tayo ng Sante formula. Ano yung Sante formula? S means sample product. You will begin your home presentation by sampling
our product. Sample taste. Mag-order kayo kay Santay ng maliliit na baso na may nakalagay Santay. Tapos, during home party, magtimpla kayo ng juice, kape, choco, yan, timplahin nyo yan. Ipa-free taste ninyo. That's how you start the home party. After nun, audio video presentation. Pero magta-transition question ka muna. Ano yung transition question? After nilang tikman ng produkto, tatanungin mo sila, o nagustuhan nyo ba ang lasa ng produkto ko? Marilu, Marion, Nino, Jesset. Di ba? Halimbawa kayo yung guest ko sa home party. Ano, kamusta? Nagustuhan nyo ba yung lasa ng product? Oh, ang sagot ng iba, oo, masarap. Yung iba naman, hindi eh. Okay lang yan. Alam nyo ba, ang maganda sa produkto namin, hindi naman yung lasa. Ang maganda yung barley. Familiar ba kayo sa barley? And then, i-play nyo yung video tungkol sa barley. Meron tayo niyan. Magbibigay ako ng link para ma-download nyo yung video about barley. Mag-play kayo ng video ni Kuya Kim. Dinidiscuss yung barley. And then, mag-play kayo ng testimonial video. So, 3 video ipapalabas. After nun, you go to the third step, which is N, narrate. Santay formula, di ba? S, sample product. A stands for audio video presentation. And narrate. Narrate your own story. Narrate your own experience. Di ba? After nilang panoorin yung testimonial, ikaw naman, alam mo, nung ako gumamit yan, ito yung na-experience ko. Tapos, dyan na rin kayo magkwento ng bawat produkto. Ito po yung aming pure barley sa canister. Meron po kaming with stevia. Merong no added sweetener. Ito po, available din siya sa box of 30 sachet. Ito po yung aming coffee na may barley. Ito yung choco namin with barley. Then, kwento mo paano gamitin. At kung magkano. Tapos, magbenta ka na. That is your time to sell. Ang sinasuggest ko, during home party, magbigay ka ng discount at magbenta ka ng tingi. After that, nagbentahan na, di ba? T. Ano yung T? 3 options. Alam niyo po, may 3 options kayo on how to become part of Santay. Number 1, you can be our user. Number 2, you can be our reseller kung gusto nyo pong magbenta at kumita ng extra. Or number 3, gaya ko po, pwede kayo maging distributor. Ano po ba ang benefit ng mga distributor? Then you play videos, testimonial videos of our distributor. Play ninyo yung mga nagkakotse, play ninyo yung mga travel, yung mga incentives, i-play ninyo yon. And then you go to the final stage, which is E or event. You will invite them sa next event. Para po sa inyo na gusto lang gumamit ng product, I invite you to our product presentation. Sa inyo po na gusto mag-retail, na mag-e-commerce, mag-dropshipping. Sa inyo po na gusto maging distributor, I invite you po sa aming SEP. Tapos, ang home presentation, ano nangyayari? Nakaka-build ka ng customer. And may mga possible retailer ka doon at possible business builder din. Diba? So kahit pala yung mga nasa health lane, pwede maging business builder din. Are you following? Okay. So again, may 3 skills na akong naituturo sa inyo ngayong gabi ha. 3 skills sa sponsoring. Precision prospecting, so rich, home presentation, ito yung pang-4. This is the ABC rule. Alam niyo naman yung ABC, di ba? A stands for advisor, B stands for bridge, and C stands for client or customers. Pag kayo kailan ginagamit ang ABC? Sa head office, sa mga group presentation. Bago mag-group presentation, ipapa-ABC ninyo ang inyong mga client and customers, yung inyong mga first-timers. Okay? Paano gawin ang ABC? Let's say si Mentor Marvin, may kasama siya si Jubilin. Okay? Si Mentor Marvin, gusto niyang ipa-ABC si Jubilin kay Mentor Sharon. Kasi babae, parehas babae, di ba? So si Mentor Marvin yung bridge. Siya yung mag-i-introduce kay customer, kay client, kay advisor or kay upline or kay mentor, which is, sa example natin, si Mentor Sharon. So anong gagawin ni Mentor Marvin? Okay, pag-usapan muna natin yung skills ng bridge.
Ano yung skills ng bridge? Number 1, edify the advisor. Bago ipakilala ni Mentor Marvin si Jubilin kay Sharon, bubulungan niya na, Jubilin, may ipapakilala ako sa iyo. Nakikita mo yung magandang babae na yan? Asawa niyan, gwapo. Hindi, wag na yun. Okay. Nakikita mo yung magandang babae na yan? Yan si Mentor Sharon. Alam mo, dati siyang teacher, pero ngayon, one of our Hall of Famers. Papala kita, makinig ka sa kanya kasi maganda ang mga insight niya. Okay? So the first is to edify. The second skill ng bridge is to connect. So anong gagawin ni Mentor Marvin? Paglapit kay Mentor Sharon, sasabihin niya, Mentor Sharon, I would like you to meet Jubilin. Jubilin, eto si Mentor Sharon, yung kinukwento ko sa iyo kanina. Mentor Sharon, pa-ABC naman. O pa-advise naman. So connect. Ganun kasimple. And then the third skill ng bridge is to listen. Alam niyo, dito nagkakamali ang maraming bridge. Pag nagsasalita na yung mentor, yung advisor, aalis. O kaya makikipagkwentuhan sa iba. O kaya magpipicture, magse-selfie. Alam niyo po, napakahirap on the part of the advisor na mag-advise kapag yung mismong bridge ay nagiging distraction. Hindi ka na bridge, distraction ka na. Okay? So, listen. Yun ang kailangan mong gawin. Listen. How to listen? Magnanad ka. Yan. Tama. Tama. Okay? Ganon. Di ba? That's how you listen. Now, let's talk about the skill ng advisor. Bibigyan ko kayo ng isang format for effective ABC. Ito yung gawin natin sa buong grupo. Bakit importante itong format na to? Para iisa yung ating message. Align tayo sa message. Diba? Align tayo. We have one message. Okay. Number 1, acknowledge the C. Acknowledge the client, the customer. Sasabi ni Mentor Sharon, Hi Jubilin, welcome sa Sante. I'm so happy to meet you. And then the second step is short introduction ng sarili niya. Alam mo, Jubilin, bago ako magsante, dati akong teacher, preschool teacher. At alam mo, anong tanong ko sa sarili ko nung in-invite ako sa Sante? Para sa akin ba to? Anong gagawin ng isang retired teacher? Hindi pa pala retired, no? Isang, retired teacher. Ng isang teacher sa Sante. Sa Sante. Pero alam mo, Jubilin, umattend ako ng seminar. Nung umattend ako, sinubukan ko siyang gawin. After ilang taon, eto na ako ngayon. I'm one of the Hall of Famers si Sante. Diba? Halos lahat ng incentive nakuha ko na. So, kinukwento na ni Sharon yung kanyang Sante story. And then, the third step na gagawin ng A is advice. Ano sasabihin ni Sharon kay Jubilin? Jubilin, yung presentation ng pagpapakinggan mo, we call this the Sante Edge presentation. Ipipresent dyan yung opportunity. Hindi mo kailangan malaman at maintindihan ang buong detalye. Ang kailangan mo lang malaman, Jubilin, kung para sa iyo to, is masagot mo itong tatlong tanong na to. Number 1, kailangan mo lang maintindihan yung what's in it for me. Ano bang mapapala mo, Jubilin, kung magsasante ka? May pangarap ka ba na makakatulong si Sante? Kasi kung wala, then you don't have to ask the number 2 and the number 3 question. Pero pag sa tingin mo, Sante has something to do about your dreams, then ask the next question. Naintindihan ko ba yung dapat kong gawin para makuha itong what's in it for me? At pag naintindihan mo yan, the final question that you will ask yourself is this: am I willing to do this? Yun. Ganun, mag-ABC. Bakit? Kasi mina-mindset na natin yung tao. Na ang kailangan mo lang maintindihan is what's in it for me. Ano yung benefit ng Sante Edge sa'yo? Number 2, maintindihan mo anong dapat mong gawin. Uy, gagamit lang pala ng product at mag-share. And number 3, willing ka bang gawin yan? Kailangan ma-realize yun. It works both ways. Number 1, yung customer, yung client, hindi na siya umaasa na kailangan maintindihan ko to before I decide.
Ang kailangan ko lang bantayan, what's in it for me? Anong kailangan kong gawin? And then, tanungin ko sa sarili ko kung willing akong gawin ito. It also worked for the advisor, for the bridge, for the upline, for the inviter. Kasi kahit na alam ni Jubilee yung what's in it for me, kahit alam niya yung gagawin niya, eh hindi naman siya willing gawin. Gusto mo pa bang i-sign up yung tao na yon? Hindi na, di ba? Are you following me? So that's the simple skill of ABC. But believe me, that will be very effective. Now, panglimang skill ng sponsoring that I want to teach you tonight is the meeting after meeting. Meeting after meeting. Okay? Sa meeting after meeting, ganun lang din. Yung tatlong question lang din ang sasabihin na nagmi-meeting after meeting. Halimbawa, si Jerry ang nag-meeting after meeting sa mga invite ng Infinite Champions. Sabihin lang ni Mentor Jerry, o natatandaan nyo pa ba yung tatlong questions? Okay? Na dapat daw maintindihan mo para malaman mo kung yung negosyong ito ay para sa'yo o hindi. Number one, what's in it for me? So, tanungin ko kayo, sa mga benefits na pinaresent kanina, kailangan mo ba to? Kailangan mo ba to? Gusto mo ba to? Makakatulong ba to sa pangarap mo? Number two, naintindihan nyo ba yung dapat yung gawin? Paano raw mag-qualify? Use and share. Paano raw magka-bonus? Use and share. Paano raw kumita? Use and share. And lastly, kaya mo bang mag-use and share? Willing ka bang mag-use and share? Yun ang laman ng meeting after meeting. Are you following? Now, meron na tayong 5 skills ng sponsoring. I hope reviewin ninyo, practice ninyo, mastery ninyo, ituro down the line. Let me talk now about sustaining skills. Paano mag-sustain ng builder? Paano mag-sustain ng partners? Number one, onboarding. Okay? Onboarding. Okay, pwede ba tayo mag-break muna? 2-minute break. I really have to drink water. At ang sakit na po ng ulo ko kasi ang init dito. So 2 minute, kung meron sa inyong bladder break, gustong umihi o kaya uminom, Mentor Jerry, kumanta ka muna para hindi sila mainip. Yun! Lupit. Pakikanta naman yung My Way. Power ka talaga, mentor. May gusto bang kumanta dyan? Para may commercial tayo. Parang nasa Boracay or sa Palawan ka. Oo, dito ako sa ano ngayon. Bali, Indonesia. Maalon pa, oh. Kaya nga eh. Medyo malamig dito eh. Magja-jacket na nga ako eh. Kamusta ang bakasyon mo dyan? Ayos. Power. Mamamorospek ako ng ano dito yung mga talangka. Talangka, tsaka sugpo. Ito nga, yung Nalaglag si Mentor dun. Apps, commercial lang daw muna. Baka naman gusto mong kumanta para ano, hindi mainip yung mga leaders natin. Si Mentor si Mentor Jerry ang malupit kumanta. Ako Oo, naman. lahat ng kanta alam niya ni Mentor Jerry. Kaya Bakas nga eh. pa tayo ni Mentor eh. Lalo na pag nalasing na. Joke lang. Hindi umiinom yan. Jerry Minam, good po yan. Ano yan eh. Ano lang yan. Sa labat lang iniinom yan. Sa labat. Good boy tayo. Turmeric. Si Angelica may sinasabi ko parang gusto sumayaw. Oh, yeah. Panoodin natin. Angelica. Sige, I-ano ko na idol dito. yan. Anong request mong sounds? Naka-recording pala to, pambira. Stop ko muna kaya recording. Mentor Jerry, kanta ka na tama-tama naka-recording to.
Huwag mo i-stop Music, bro kasi maestro. sabi ni Mentor Jerry, kailangan daw niyang ulit-ulitin dahil gusto niya maging Leonardo Atlas Jr. Ah, Yun. Kaya Mentor Marvin, padala mo agad yung recording ha. kaya nga eh. Mentor, ano to? May slide Let's go, naman let's to, go. no? Ha? May slide naman to para kung sakaling re-reviewin. Although Wala. nag-take notes kami. Hindi na ako nakagawa ng slide mentor kasi talagang grabe Ah, busy ko. Bukas ano na kasama lang. ko na naman si Sir Joey. Di ba? So, sa Monday, Gawa ka na magsisimula lang, mentor, para ano. Ha? Gawa ka Ano na na? lang. Gawa ka na lang Gagawa ko para ng... yung format. May Nang nare-review. alin? Anong Yung kailangan yung mga, ano, slide? yung mga, sa at least yung sa team natin, para mag-advise, Sige. para synchronize lang. Sige, sige. Sa ngayon, pagtsagaan nyo muna yung recording, ha? Mentor, Okay. tuloy mo na, naka-record Let's pala. start. Let's start. Hindi mo narinig yung kanta ni Up Jerry. Buti na lang, ano? Buti na lang. Okay. Number 1, onboarding. Ito, sustaining skills na. Sustaining skills tayo. So, let's talk about onboarding. Ano yung sabihin ng onboarding? Pina-plug in mo yung bagong sali sa sistema. Ino-onboard mo yung bagong sali sa bangka, sa barko. Okay? Yun ang kagandahan pag may sistema ka na, ipa-plug in mo na lang. Yun ang kagandahan pag may bangka ka na, pag may vehicle ka na. Di ba? I-onboard mo na lang. Imagine niyo kung ang team natin walang sistema, saan mo ipa-plug? Saan mo i-onboard? Okay? So, onboarding tayo. Teka lang, share ko itong paano natin ino-onboard ang bagong sali. Plug in nyo sa ating online system, sa ating mobile app. Okay? Bakit? Kasi sa mobile app, nandyan na yung mga checklist na kailangan niya. Okay? Nandyan yung mga tools, nandyan yung mga video na kailangan niya mapanood. I'm gonna show you our mobile app, pero hindi ito final. Okay? Bakit hindi ito final? Because again, as I have mentioned, may collaboration si EF1 at si Elevate. I-develop ito ni Elevate para mas maging maganda, mas maging accurate, okay? At mas maging kumpleto. Yun nga lang, alam naman natin, maraming trabaho ang kumpanya, kaya it will take time bago makumpleto. That's why humingi na ako ng permission kay Sir Paul. Sir Paul, for the meantime, gamitin na muna namin kung anong meron kami at pumayag naman. Okay, so let me share to you our tools. Mentor Marvin, pwede akong mag-share? Bawal eh. Wait, mentor. Tingnan ko. Ayan yan, mentor. Okay na ako? Yun. Okay. Ayan, nakikita niyo yung aking iPad. That's my iPad. Okay. Ganito yung itsura ng ating mobile app. Exit ko muna. Ganito yung itsura niya. Yan, makikita niyo sa baba. Nakikita niyo to? Nakikita ba cursor ko? Yan, okay. Yan, Yan, mobile app. Okay? Pag pinindot niyo yan, ito yung lalabas. Ito yung lalabas. Yan. Yan yung lalabas. So, anong gagawin mo? Kikreate ka ng account muna. Sign up. Sign up. So, paano ka mag-sign up? Email lang. Tapos, gawa ka ng password. Ako, since naka-sign up na ako, lalagin na ako. Okay. Login. Login lang ako. Yan. Yan. Yan yung ating mobile app. Okay? So, ang gawin niyo, dapat meron na kayong ganito sa ano nyo, Dapat meron kayong ganito sa phone niyo. Yan, dapat nakikita niyan. Yan. Paano gawin yan? Simple lang. Pag nasa mobile app na kayo, yan, pipindutin nyo lang tong arrow sa taas. Tapos, lalagay nyo ang add to home screen. Yan, yung add to home screen. Add to home screen. Pag pinindot nyo, yan na yun. Tapos, add. Maglalabas yung mabubookmark siya. Masasave siya sa home screen. And then, paano nyo isi-share sa
sa bagong sali. Ganito ang pwedeng pang-share niyan is ito yung isang paraan ng pang-share. I-share lang by airdrop, pero ang suggestion ko is this. Papuntahin nyo sa Facebook page ng EF1. Ipa-like nyo muna yung ating page. Okay? And then send message. Pag sinend message, lalabas yung ating mobile app. Punta siya sa Business Builder. Then makikita niya yung link para sa ating mobile app na to. Okay? Ganon kadali. Now, explore natin yung mga features Explore natin yung mga features. Number 1, makikita nyo sa dashboard ninyo itong welcome video. Again, pagtsagaan nyo lang muna ito minadali ko ito. Lahat ito tinapos namin ni Mentor Sharon ng 3 weeks, 2 weeks. Okay. Itong video po na to, ako na script, ako na artista, ako pa cameraman, ako pa rin nag-edit. At alam niyo naman, hindi ko naman talaga linya to. Ngayon nga lang ako natutong mag-edit sa TikTok Nung una sa TikTok ko inedit. Di ba? Nung tumagal sa CapCut na. Ito sa TikTok lang to kaya ang quality medyo hindi pang TikTok. Okay? So let's say pag pinilay mo yan, play niyo lang yan. Okay, play. Enlarge mo naman yan. At least bumawi sa artista, di ba? Let's go. Di ba? So, yan yung video. It's an introduction to our Accelerate program. Okay? And then, yung susunod na makikita niya, itong current rank niya. Okay? Paano pinipili ang current rank manual? Halimbawa, pag nilagay ko kasi dyan gold, pindutin natin ang paano yan pinipili? Punta lang siya dito ulitin nga natin. Yan dito, yan sa profile. Pag pinindot niya yan, mamaya nyo na i-download kasi baka mawala kayo. So dito, yan, pipili lang siya. Halimbawa, ang totoong position ko, Black Diamond. Pipili lang ako Black Diamond. And then pagbalik ko sa dashboard ko, naka-gold pa rin. Hindi to, dapat, yan na, nagbago na. Hindi pa rin nagbago Gold pa rin ako Ay, nakalagay ka na. Current rank. Ay, o nga no. Ay, hindi na bago to. Error ng system to, tong current rank. Madali lang to. Edit ko to bukas. Pero makikita nyo dito sa advancement card, Black Diamond na ako, going to Green Diamond, di ba? Okay? Now, makikita nyo, merong maintenance card. Ano yung maintenance card? Diyan nakasabi kung ano yung kailangan mong i-maintain to stay qualified sa Black Diamond. In my case, I need to have 2,000 personal volume and 8 active Diamond Executive Director lines. Bakit importante ito? Well, we have to stay qualified. Kasi otherwise, maraming masasayang sa ating bonus. Okay, yan yung pag-uusapan natin sa bandang huli, yung staying qualified. Okay, now, makikita nyo rin yung mga upcoming events. Pag pinindot nyo yan, andyan yung mga event, di ba? Meron tayong company training, may team training, gaya ng ginagawa natin ngayon. Ano itong lab review? Ito yung monthly counseling natin. Okay? And merong major blast activity. Wala na yan. Dito muna tayo sa company training. Papansinin nyo, may recommended for you. 3 events match your current track. Yung current track raw. Yung mamaya pag-usapan natin yung track. Ano yung 3 event na yan? Yung may recommendation. Sante Wellness Experience, itong SEP, at saka, ba't dalawa lang? Nasaan yung isa? Itong, sa all pala, mag-all tayo. Yan, saka itong, yung advanced team. Yung advanced, yung Atlas, yan, recommended. Okay, nakakatuwa ito, tingnan nyo. Pag pinindot nyo itong SEP, subukan natin itong attend event ito. Pinindot ko, attending na ako. Pwede ako mag-set ng reminders. Let's say 1 day before. Set ako ng reminder, save reminder. Magre-remind sa akin yung 1 day before. Then pwede ko rin i-add sa Google Calendar ko pag ilagay ko lang tong add to calendar. Yan, papasok yan sa Google Calendar ko. Yan. Ops. Pero wag na nating wag na nating tong pakialaman. Okay? Now, etong maganda. Dahil a-attend ako, nakita niya biglang may lumabas na
invite your prospect. So, halimbawa, pinindot ko yung invite prospect, lalabas dyan kung sino yung mga prospect ko. Kasi mamaya, papakita ko sa inyo, meron itong precision prospecting planner or yung ating prospect list. So, dahil ang aking prospect ay iisa lang, si Ryan. So, pwede ko siyang pindutin Ryan and then invite prospect. Okay? So, makikita nyo, meron ng isang invited. Okay, so nag-confirm na ba siya? Kung nag-confirm na si Ryan, edit ko, confirm na si Ryan. Okay? And then po pwede akong kumuha ng script. Kamusta na? I just wanted to follow up after the event earlier. Ano ang na-feel mo sa presentation? May mga question ka ba? Gusto kong i-share ang mas marami pa tungkol sa Santay Edge and kung paano ito makakatulong sa'yo. Pwede ba tayo mag-usap na? So copy message, send mo. Okay. Okay. Pero eto mga kaibigan ha, yung mga script na to, suggestion lang. Hindi ito accurate pa. Hindi pa to ganun ka-accurate. Bakit? Again, this is still a work in progress. Pero at least nakikita nyo na yung mga features, di ba? Now, so ito yung event. Ito yung event. Now, balik tayo sa dashboard. Ito, isa pang maganda, oh. Meron siyang next best action. Based sa iyong performance, nag-a-advise siya kung ano yung dapat mong gawin. Halimbawa, sa akin, add more prospects. You have 1. Aim for at least 20 names. Because more names equals more opportunities. And then, andito na rin yung prospecting planner mo o yung prospect list mo. Pindutin mo lang yung view all, tapos pwede ka nang gumawa ng prospect list mo. So, paano? Pindutin mo lang tong add, tapos sulat mo na yung pangalan. Let's say si Fred. Si Fred, bagong prospect ko. Okay? Dahil bagong prospect ko, anong binigay, bago pa lang siya, Fred. Okay? So, lagay ko lang dyan, Fred. Okay. Save prospect. Meron pa ako halimbawa si Jerry. Si Jerry, na-contact ko na. Lagay ko contact. Paano ko siya binigyan ko siya ng Secrets of the Rich. Okay? Tapos, ang next follow-up ko kay Jerry, halimbawa ay ngayon, August 10. Makikita nyo, yan. Makikita nyo, nakalagay dito, due for follow-up si Jerry today. Pag pinindot ko tong icon na to, may lalabas na sample script. Copy ko sa clipboard, then pwede ko na siyang i-invite. Okay? And then, makikita nyo lahat ng prospect ninyo sa list. So, meron akong 3. Makikita nyo rin yung nasa pipeline o nasa funnel. Di ba alam niyo yung funnel natin? So, sino yung bago? Oops, may 2 akong bago, si Fred tsaka si Ryan. Pero isa pa lang ang nakukontak ko, si Jerry. Pag si Jerry, let's say na-invite ko na, i-edit ko siya, lalagay ko na sa invite. So, makikita ko naman siya sa, yan, nandiyan na si Jerry sa invited. Okay? So, funnel siya. Makikita nyo, isa sa mga feature natin yan. And what else? Makikita nyo rin dito, yung stages. Nasaan stage ka na? Meron tayong 4 na major stages and 4 na sub-stages. Yung major stages, ang tawag natin tracks. Bakit tracks? Kasi racing theme tayo. Di ba alam nyo naman yung race meron yung track, daan. And then yung sub-stages, ang tawag natin sa kanila, laps. Okay? So, pag bago ka pa lang, nasa ignition track ka. Sarado pa yung RS track mo, sarado pa yung EV track mo, sarado pa yung Diamond track mo. Okay? Sa ignition track, pag pumasok ka dyan, ayan, andyan yung mga things to do. May video rin yan, kaya lang na-copyright, kaya wala. But again, ang pinaka-importante kasi dyan ay, teka, sara natin to. Oops, ayaw magsara. Naglolo kong iPad ko. Okay, ayaw magsara. Okay, anyway. Anong makikita mo dito? Wait lang ha. Sara natin yan. Wala. So pag may mga ganong error, refresh nyo lang. Okay, huwag nyo muna akong hanapan ng perfect na system. Kasi ito naman hindi system na nagko-compute ng commission ninyo. Ito ay checklist lang para may guide ang ating mga prospect.
At ako lang mag-isa gumawa nito, kaya pagpasensyahan nyo na kung may mga imperfection. So, pag bagong sali, meron siyang dalawang gagawin. Yung gagawin niya with sponsor, tsaka gagawin niya independently, yung independent task. Okay? So, litin natin sumali si Mentor Jerry. Anong gagawin ko kay Mentor Jerry bago kami maghiwalay? Punta muna kami i-onboard ko muna siya. Paano mag-onboard? Punta sa Facebook page ni F1, click like button, and then click the learn more button. And then, i-click niya, hanapin niya itong ating mobile app. Tapos gawa siya ng account, sign in siya. Tapos anong una niyong gagawin? Iseset nyo yung kanyang set nyo yung kanyang rank, distributor. Okay, so halimbawa distributor ako. Tapos anong gagawin after nun? Pansin niyo, no, distributor ako, no, wala yung maintenance, di ba? Maintenance card kasi wala pang maintenance yan. Anong susunod na gagawin? Punta sa ignition track. Enter track. Tapos gagawin nyo lahat to bago kayo maghiwalay. Itong so tanggalin nga muna natin ito. Yan. So halimbawa, bagong sali si Mentor Jerry, di ba? So unang gagawin ni Mentor Jerry. Okay, Mentor Jerry, ito yung mga things to do natin. Number 1, follow Sante FB page. Click mo lang yan, lalabas yung FB page ng kumpanya. Okay? And then, number 2, follow EF1 page. Click lang din yan, lalabas si EF1. Okay? And then, follow EF1 group. Join EF1 group. So, click join. Now, dahil tapos na si Mentor Jerry dyan. Yan. Tapos na siya dyan. And then, plug into EF1 app. Naka-plug in na siya kasi na-download niya na to di ba? Turuan mo na lang siyang i-save sa home screen niya. So, tapos na siya dyan. Tapos, eto na, attend race mapping. Ano yung race mapping? Ito yung coaching day natin. This time, magkakaroon tayo ng 7 coaching day. Isa sa bawat milestone. Halimbawa, ang unang milestone is the Rising Star Bonus 1. So, merong RSB1 worksheet. Bakit importante worksheet? Nagbibigay ito ng direksyon. Number 2, ito nangyayari. Kapag nagpa-mentoring siya sa'yo, wala kayong ibang pag-uusapan kundi yung worksheet niya. Kasi di ba ang hilig natin sa coffee? Apply pa-mentor ko naman sa'yo yung downline ko. Anong gagawin during mentoring? Kwentuhan, motivation. Pag na-motivate mo, ano susunod? Hindi niya rin alam ang gagawin niya. Tandaan ninyo, ano ang sources ng motivation? Why and belief. Okay? Yung worksheet natin, nakikita niya na kaya ko pala ito. Yun lang, enough na for motivation. So this time, pag kayo ay magko-coffee for motivation, ang pag-uusapan nyo, yung kanyang worksheet, yung kanyang race sheet, ang tawag natin race sheet. Because again, race team tayo. Okay? Saan makukuha race sheet? Ito, punta kayo sa download section. Download section. Pagpunta kayo sa download section, andyan ang race sheet. But again, itong mga race sheet na to, hindi pa final to. Bakit? Kasi yung race sheet natin, i-design din siya ng maganda. Okay? I-design siya ng maganda, pero hinihintay pa natin ang marketing. Sa ngayon, pagtsagaan nyo lang muna yan. Pag pumindot kayo niyan, makikita nyo yung race sheet. Ayan. Printable na. Printable to. Ang suggestion ko, syempre, alam mo na mo yung magpapamember sa'yo, mag-print ka na. Kasi magkakaroon kayo ng race mapping session or coaching day bago kayo maghiwalay. Ito siya. Yan. Madali lang yan. Basa-basa, fill in the blanks lang yan. Okay? Ang proposal ko kay Sante, mag-produce uli ng parang ganito. Pero ang laman, panay mga worksheet para professional. So, lagi mong dala. Sabi ka ni Mentor Sharon, treat this as your Bible. So, anong gagawin mo? Pipilasin mo. Tapos ngayon, mag-worksheet kayo. So itong gagawin ng bagong sali, subukan natin to. Napakadali lang to. Let's say bagong sali si Mentor Jerry. Sabihin ko lang kay Mentor Jerry, okay Mentor Jerry, yung ating race mapping ngayon is about the Rising Star Bonus 1. We want you to start strong so that you can hit early milestone and that you will earn extra bonuses. So let's secure your first win.
every champion starts with a strong launch. Naniniwala ka ba, Mentor Jerry? Yan. So your target, sponsor 3 people in 30 days. Achieve this and you unlock 25 to 100% additional fast start bonus for your first 90 days. So, pag nakakuha tayo ng 3, Mentor Jerry, yung fast start bonus mo, may additional 25 to 100%. Magkano yung fast start bonus ng Global Pack? $600. Pero Mentor Jerry, pag nag-qualify ka sa Rising Star bonus, may another $600 ka. Ang tawag dyan, Rising Star bonus. Okay? Now, the real price is not just income, it's momentum and culture. Because the pace you set becomes the standard your team follows. Bakit importante, Mentor Jerry, na bakit importante, Jerry? Di pa nga bagong saling pangalan pala siya, mentor na, kakaiba talaga ito, ano? So, Jerry, bakit importante na makapag-sponsor tayo ng 3 in our 30 days? Aside sa meron kang 25 to 100% additional fast start bonus, you create momentum and culture. Imaginein mo, yan na rin ang susundan ng mga sasali sa'yo. So, ang target sign-ups natin, ilan? 3, pasulat mo sa kanya. Kailan ang deadline natin? Kung ngayon ay, anong date ngayon? 10. April 10, bilangin nyo kailan yung 30 days niya. So, yun ang deadline niya. So, who can be your first 3, Jerry? People who want product discount, ito yung customers lang. People who want to earn from selling, mga retailers. And people who want to build a network, ito yung mga builders. All 3 are wins. Hindi kailangan ang kuhanin muna natin mga builders. Kahit mga users, welcome yan. Because every sign-up grows your business. So, let's have a strategy. Ano yung strategy natin? Start with low resistance, then build with high potential. Your first 3 sign-ups should be a smart mix of, number 1, yung mga supporter mo. Ano yung supporter mo? Someone close to you who trusts you and is willing to sign up to support you. Yung sa tingin mo, Jerry, hindi ka mapapahindian. Kahit ayaw niyang mag-build ng business pero magsa-sign up siya para tulungan ka. Okay? So ang target natin makakuha ng 1 and 2 builders. People who are motivated, open, and willing to do the business. Why this matters? Because supporters give you speed, builders give you direction. Huwag kang mag-alala, your first team is not your final team yet. It is your launch pad. Now, who should you invite first? Start with your warm market. Hindi raw cold market, dapat na warm market. Why? Because sino muna yung mga warm market natin? People who already know you, trust you, or like you. Why start here? Yan. Basahin lang yan. Then, basa-basa lang yan, oh. Basa-basa lang. Okay, then pagdating dito, your first prospect list, pagagawin mo siya ng 20 warm contacts. 5 from your supporters, ilalagay niya sa Precision Prospecting Planner. So, babalik kayo ngayon dito. Pagbalik niyo dyan, okay? Pagbalik niyo dyan ay, pagbalik niyo sa ating tools. Yan. Pagbalik niyo sa ating tools, oh, naku, nag-log out ako. Saglit lang. Again, yung precision, di ba, login tayo. Aha. Pagbalik nyo, yan, pasulatin mo siya ng pangalan sa prospects niya. Pasulatin yan. Pasulat kayo kahit 5. Okay, kahit 5. So, nakukuha nyo, that's how nasaan uli yun? Nasa download yun, di ba? Yan, may sheet 5. Yan. Nasaan na tayo? Nasa, yan, 5 prospect list, nasa na? Dito yan, di ba? So, pasulatin nyo siya ng pangalan habang nag-coaching day kayo. Tapos, first action lap, start invite. Binago ko to, wala to. Then, after nyan, didiscuss mo yung pathway matching method. Ito yung sinabi ko kanina. Tuturuan mo siya paano mag-prospecting. What's more interesting to you this day? Improving your health or improving your income stream? Then match your answer to the correct pathway. Yan, no? Yan yun. Okay? Babasa-basa lang yan. Tapos today's action, complete this within 24 hindi pala ito yung bago. Okay. Meron ditong do it now. Ano yung do it now? Invite 1 to 2 people. So bago kayo maghiwalay, hayaan nyo mag-invite siya ng 1 to 2 prospect.
from his prospect list. Tapos meron today's action, complete this within 24 hours, finish 29 lists, send 5 invites, and schedule the first presentation. Expect this, some will reply, some won't. That's normal. Success comes from sending invites and waiting for replies. Then, ano itong track activation check? Iga-guide mo yung bagong distributor mo inside the mobile app. Sasabihin mo sa kanya, nandito ka sa ignition track, ito yung mga susunod mong gagawin, ito yung mga checklist na gagawin mo. Ha? Yung today's Hindi nga, ano nga yun eh. Mali nga yun eh. Okay? I-upload ko yung bago. Okay? So, nakita nyo mga kapatid? Okay? So, yun yung ating website. May nalimutan ba ako i-discuss doon sa onboarding tools? Yung training. Meron doon. Okay. Balik nga natin. Sandit lang ha. May nalimutan ako i-discuss eh. Okay. Share ulit. Mobile app. Ayan. Itong training section, pag pinindot nyo to, wala pang laman. Kumpleto na tayo sa script ng video. Ang kailangan na lang i-shoot at i-edit. Hindi ko nang ginawa kasi Santay na gagawa. Okay? Pero may mga video tayo that will teach your downline about precision prospecting. Diba? About prospect lanes. Ituturo yan. Kasi kung makikita nyo sa part ng ignition track, ayan attend race mapping. I-check mo pala yan, attend race mapping, send first invite, order secrets of the rich tools. Ito, sa independent task niya, andyan watch, dashboard ignition, your first moves inside the system, watch precision prospecting, watch prospecting lanes. So, may mga training videos siyang dapat panoorin. Okay? Pero sa ngayon, wala pa yan. So, at least magagamit nyo na yung checklist eh. May AI mentor tayo pero suggestion ko wag niyong gawin, wag niyong pakialaman to. Kasi ano to eh. Inaayos pa natin pero pwede ka kasi humingi ng tip diyan eh. Sa halimbawa how to handle rejection. Okay? Tingnan nga natin anong sagot niyan. May sagot yan. Kailang wag niyo munang paglaruan to kasi ito ay may bayad. Itong AI feature. May bayad. Okay? So, yan meron siyang meron siyang payo sa iyo. Okay. Now, again, ito yung event. Leaderboard. Ano yung leaderboard? Yan. Kasi ito ay gamified. So, makikita niyo dyan kung sino-sino yung kung sino yung mga gumagawa. Yan Okay? So, yan yung ating mobile app. Okay? So, again, paano mo i-onboard ang downlines? Use our mobile app. And then number 2 na skills is yung RSB, yung ating mga race sheet. Dapat matuto kayo paano gawin ang race sheet. Ito naman yung mga race sheet Ano lang yun pag-aralan nyo yung race sheet, gagawa tayo ng tutorial nito at magkakaroon tayo ng mga sessions on how to execute the race sheet. Pero as of now, again, there's a sense of urgency right now. Ang suggestion ko, pag-aralan nyo lang yung mga race sheet may bagong sali ka. Nasa RSB1 race sheet siya. Pag-aralan mo paano? Yung sali mo, nasa RSB2 na siya. Ang hinihit niya, Rising Star bonus na. Pag-aralan mo kung paano. Mag-self-study muna kayo. Pag-aralan nyo siya kung paano execute. Diba? Halimbawa, may mga running for ED ka. Pag-aralan nyo yung ED race sheet. Sino yung gagawa ng ED race sheet? Yung mga running for ED. Pag-aralan nyo paano gawin yan. Yung mga ED mo na running for gold, pag-aralan nyo paano yung gold race sheet. Nandyan lang yon. Pag-aralan nyo muna hanggat wala pa tayong tutorial nito. Again, humahabol tayo ngayon, di ba? Humahabol tayo sa oras. So, tulungan nyo ako self-study muna. And of course, lastly, you need to stay qualified, ladies and gentlemen. Yung mga ED, may mga requirements kayo to stay qualified. Okay? Share ko nga itong slide ni Sir Joey. Ito. Yan. Yes. Wait. Time to work.
Ba't mo naman ako pinagkwan, ma'am? Nga naman. Ano kaya? Yan. Kita nyo yung mga yung mga ED. Executive Director, ito yung mga kailangan nyong i-maintain, no? Number 1, personal PV. 50 personal PV. Alam nyo, maraming hindi nag-qualify sa leadership bonus kasi kulang ang kanilang personal volume. Halimbawa, ED ka lang, tapos ngayon 15 points lang, 15 PV lang ang maintain mo. Hindi mo makukuha yung leadership bonus for executive director. Yan yung nangyari last month. Nung unang computation ng leadership bonus, ang daming naka-miss out ng kanilang leadership bonus kasi napabayaan nila ang kanilang personal volume. So I suggest team, i-maintain ninyo yung inyong personal volume requirement based on your rank. Okay? 500 group volume, and at least you need to have 6 active direct lines. Okay? Ibig sabihin ng 6 na active, nakabili lang ng may 15 points lang, may 15 points lang. Okay? Now, ang suggestion ko, gamitin ninyo yung ating race sheet. Okay, mamaya daanan uli natin yon, okay? Let's go to the gold. Sa mga gold, ito yung mga requirements on how to stay qualified pag gold ka. Number 1, you need to have 75 personal volume every month, 2,000 group volume, and 2 active ED lines. Again, ano yung ED line na active? May 6 na linya, at least may 6 na tao na different line na may tig 15 points. Okay? Malinaw yon. So pag ikaw gold, ang kailangan mo, at least may 2 ED ka na active. Ibig sabihin, yung isang active, naka-maintain siya ng 50. Okay? Nahirapan na ako Okay. Nalito na ako, ha? Okay. So, okay. Ang isang ED, balikan tayo sa ED. Okay. Ang ED, para maging active ED ka, number 1, you need to have 50 PV. And then number 2, meron kang 500 GV. And meron kang 6 na nag-maintain ng 15 CV. Active ED ka. Pag gold ka naman, may 75 PV ka, may 2,000 GB ka, and then meron kang 2 active ED. Ano uli yung active ED? Ito. Diba? Meron kang 2 ganyan. Okay? Pag platinum ka, 100 PV, 3,000 GB, and then 3 active ED. Pag ikaw ay diamond, 150 PV, 5,000 GB, and 4 na active ED. Now, mentor, bakit ang hirap naman ngayon? Mga kaibigan, dati nang ganito ang kompla natin. Sinuspend lang yung, dati nang ganito ang requirements para maging ED ka, para maging gold, platinum, diamond ka. Even sa previous, may mga ganito ng requirements. Mas mahirap pa nga kasi hihingan ka ng side volume. Kaya lang sinuspend yun ni Santay for a time. Dahil nagkaroon tayo ng mga promotions noon, isa sa promo, sinuspend yung mga ibang requirements. Pero syempre, dahil dahil may bago na tayong compensation plan, it's also high time na ipatupad na yung mga requirements na yon. Now, mindset. We're talking about mindset kanina. We need to have one mindset, and that should be the right mindset. Ito yung tamang mindset dyan. The comp plan creates the behavior. Imagine this. Kung gold ka ngayon at ang mga EDs mo magko-comply sa requirement na to, ano tingin mo ang gagawin yan? Magpapataas ba yan ang volume mo o magpapababa? Mentor Fred. Magpapataas o magpapababa? Magpapataas. Magpapataas. Di ba magpapataas?
Kung ikaw ay platinum, at ito yung requirement, magpapataas ba yan, magpapababa ng volume mo? Magpapataas. Magpapataas ba yan o magpapababa ng income mo? Magpapataas. Kasi kung ikaw ay diamond, ang gusto mo ba meron kang executive director na hindi naman nagpe-perform, na hindi nagpo-produce ng volume? Di ba gusto natin if we have 100 leaders, 100 downlines, we want those 100 people to be producing. Di ba? Kasi pag nagpo-produce sila, malaki volume, malaki income. And again, it's the compensation plan that creates that behavior. Yun ang tamang mindset. Okay? Hindi mas magandang mindset 'yon kaysa sa mindset na ang hirap naman ng complaint ngayon, pababain na lang natin ang requirement. Pwede naman eh. Kaso pag pinababa ang requirement, di ba? Bababa rin ng production, bababa rin ng income. Pressure is a leader's friend. It's a leader's ally. Ang mga pressure, kaibigan ng mga leader yan. Why? It brings out the best in them. Di ba? So, ang kailangan lang, trabahuhin natin. Paano natin tatrabahuhin? Go back to the worksheet. Kasi tingnan nyo sa worksheet natin, halimbawa, gold ka ngayon. Kung gold ka, let's go back to the worksheet. Di nasa platinum worksheet ka. Di ba? Nasa platinum worksheet ka. Yan. Sa platinum worksheet, tingnan mo sa bandang baba. Sa bandang baba, nandito yung gold maintenance plan. Magpaplano ka paano ma-maintain yung gold status mo. Sabi dito, as you move toward platinum, you need to stay qualified as a gold. So ano yung gold monthly requirements? 75 PV, 2,000 GB, and 2 active ED lines. So planuhin mo ng sponsor mo. Ilan ang PV mo every month? Nakakasampak ka ba sa 75? So kung 75 ilan, lagay mo 75. Ilan yung GB mo last month? Ay 1,000 lang. Ilan ang active ED lines mo? Ay isa lang. Okay, so anong gagawin mo? Requirement completion plan. If PV is lacking, plan how you will complete your 50 PV. Sorry, this should be 75. Okay, 75 ang requirement sa gold, di ba? Sa gold, tama, 75. So, plan how you will complete your 75 PV. Personal order ba? Halimbawa, ang ginagamit mo pa lang sa bahay ay kape. Magdagdag ka naman ng canister. Di ba? And then, customer orders. Uy, meron na akong 50 PV, 25 na lang ang kulang. Kailangan ko lang ng 2 tao na u-order ng tig-isang canister. Okay? So if kung group volume naman is lacking, sulat mo dyan, kaninong team, ano yung target GB niya, at ano yung volume drivers niya. Ano yung volume drivers? Personal volume ba? Customer volume ba? Mag-i-increase sila. Okay. If active ED lines are lacking, so sulat mo rin dyan, sino yung mga ED mo na